Binigyan tayo ng dalawang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang baguhin natin ang mundo. Ang kapangyarihang magmahal at magpatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay power. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Happy Pentecost Sunday po sa inyong lahat at happy birthday sa ating inang simbahan because Pentecost Sunday is the birth of the Catholic Church. Mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus ay nilukuban ng Espiritu Santo at sila'y binigyan ng kapangyarihan. Sila'y nakapagsalita sa iba't ibang wika at sila'y napuno ng karunungan at ng biyaya ng Espiritu Santo, higit sa lahat ng lakas ng kalooban para lumabas sa kanilang pagkakakulong sa mga silid dahil sa takot at kaduwagan. At sila'y nagmisyon, sila'y matapang, malakas na nagpahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig. Mga kapatid, yung kapangyarihan na yan ay ipinagkaloob din sa atin ng tayo binyagan, ng tayo kumpilan. At ngayong ipinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes, muli nating sinasariwa at muli nating tinatanggap ang biyaya ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihang kaloob ng Diyos, ng Espiritu Santo upang tayo ay maging bayan niya at upang tayo ay makatulong sa pagpapanibago ng mundo. At ano yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ng Espiritu Santo? Yan ang narinig po natin sa ating gospel ngayon. How to change the world. We need power. At ano po yung kapangyarihan na yun? Una, ang kapangyarihang magmahal. You know, to love is a great power. Kasi hindi lahat may kapangyarihang ganyan. At ang pag-ibig na yon ay katulad ng pag-ibig ni Jesus. It is the love of God that changed the world. No? Sabi nga ni San Agustin, it is not the weight of the cross that changed the world. It is the great love, no? The immensity of love of the one who carried the cross that changed the world. Hindi yung pagkapako ni Jesus sa krus, kundi yung pag-ibig ni Jesus na siyang bumuhat sa krus ang siyang nagligtas sa mundo. It is the power of love, no? Kaya nga mga kapatid, maniwala ka at sa hindi, you have that power. Ibinigay sa iyo ng Diyos yung kapangyarihan na yan. Bakit? Kasi una kang minahal ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na yon, mula nang ang tao'y likhain, di po ba? Nang likhain ng Diyos ang tao, hinulmang putik o alabok at hiningahan, that breath, no, that life-giving breath of God is love, that power of love. So nananalaytay sa ating pagkatao, sa ating hininga,
no? Yung pag-ibig ng Diyos. It is because of the love of God that we continue breathing. Kung bakit buhay tayo at humihinga tayo ngayon, it is because of the love of God. At hindi lang yun. Alam natin na tayo nagkakasala, wala namang perpektong tao. We hurt each other, we wound each other, no? Tayo nagkakasala sa isa't isa. Kaya nga, yung pangalawang kapangyarihan, at yan ang malinaw na isinasabi sa atin ng Panginoon dito sa ating gospel, is the power to forgive. Ang kapangyarihang magpatawad. Mga kapatid, forgiving is not a sign of weakness. Forgiving is power. It is a sign of strength. Imagine niyo si Hercules, no? Imagine niyo yung pinakamalakas, no, na tao sa mga kwento, sa mga fables and other stories na nagsasabing sila ay malakas. We have the power. Ibinigay sa atin ng Espiritu Santo yung kapangyarihang magpatawad. And unable to forgive is a sign of weakness. Kahinaan po yan. At tayong lahat, ngayong Pentecostes ay pinapaalalahanan ng Diyos, pinapaalalahanan ng simbahan ng ating mga pagbasa na tayo ay may kapangyarihan and we are meant for greatness. Ano yung greatness na yon? We can change the world. But we have to start changing ourselves. Paano? First, learn how to forgive yourself. No? Pag natutunan nating magpatawad ng ating sarili, then we will be able to forgive also, to learn how to forgive others. And the forgiveness that we give to others can change the world. Pero bago yon, forgive yourself. Sarili. Patawarin ang sarili. Learn how to be merciful, to be compassionate to yourself. To yourself, no? And kapag ka natutunan natin, no, yung forgiving ourselves and being merciful to ourselves, yung bang we can easily learn also how to forgive others. Kaya nga mga kapatid, itong kapangyarihan ito, the power to love, the power to forgive, yan ang kapangyarihan, dalawang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Sana po, huwag nating sayangin ang kapangyarihang yan. Gamitin natin ang kapangyarihang yan araw-araw. And I tell you, mababago ang buhay mo, mababago mo ang pamilya mo, mababago mo ang angkan ninyo, mababago mo ang bayan ninyo, mababago ang Pilipinas, mababago ang mundo. If we learn to use these two powers, the power to love and the power to forgive. Mga kapatid, ngayong araw nito, receive the powers. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa kapangyarihang magmahal at magpatawad. Tulungan mo po kami ng iyong grasya para gamitin namin ang kapangyarihang itong araw-araw sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney,
St. John Bosco, St. Clare of Assisi, St. Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.